request to cover, no? At para naman napakalaking balita ang pagdemanda niya. Una-una, sino ba siya? Laos na siya, no? Wala na namang nagbibigay ng relevance sa kanya. Si Juan Ponce Enrile bilang Senate President po ang nagbukas ng ganyang usapin. Ang akala niya, nakalimot na tayo. So bring it on. At tignan po natin kung ano mangyayari sa demanda nyo. At huwag niyong isipin na hindi kami magkokontra-demanda, ha? Yung perwisyong ginawa niyo sa pagdedemanda na walang saysay, na alam niyo naman na naging usapin din yan sa Senado. That is a matter of public concern and public information. Ako po medyo under the weather ng 2 araw na yung aking hika dahil dito sa panahon natin na biglang napakainit tapos biglang uulan. Pero balik to naman po tayo dito sa Puso ng Bayan. At raring to go. Nabalitaan nyo na, ha? Dinimanda kami nung isang dating senador na nagpapapansin. Kayo naman, pansinin nyo daw siya. At ang demanda niya, ayan, no, tuwan-tuwa siya na meron na naman siyang media attention, no? Talagang nag-release pa yan ng request to cover, no? At para naman napakalaking balita ang pagdemanda niya. Una-una, sino ba siya? Laos na siya, no? Wala na namang nagbibigay ng relevance sa kanya. At ang dinimanda daw niya, ang basihan daw ng pagdemanda sa amin, although hindi pa nakikita ang complete, yung sinabi na nabenta daw niya, siya nagsabi niyon, ha? Hindi kami, ha? Ni minsan di ko sinabing binenta niya ang Scarborough. Siya nagsabi niyan kahapon sa kanyang TV interview na ibinenta daw niya Scarborough. Well, Mr. Triniling, alam mo naman, wala kaming ganyang sinasabi. Ikaw ang nagsabi niyan. Tapos magagalit ka kapag inulit. Pero kita mo siya, talagang wow, feel niya na balik na naman siya sa limelight at the expense of SMNI and its anchors and its reporters. No? Pero haharapin po natin yan. Dahil hindi po kami ang nagsabi na meron siyang kinalaman sa pagkawala sa atin ng Scarborough Shoal. Yan po ay naging diskusyon sa Senado nung siya ay Senado pa. Si Juan Ponce Enrile bilang Senate President po ang nagbukas ng ganyang usapin. Ang akala niya, nakalimot na tayo. Pero at the time of internet, na lahat yan ay nasa internet, napakadaling ma-retrieve po yan. At yan ay nasa journal din ng Senado. So bring it on! At tignan po natin kung ano mangyayari sa demanda nyo. At huwag niyong isipin na hindi kami magkokontra-demanda, ha? Yung perwisyong ginawa niyo sa pagdedemanda na walang saysay, na alam niyo naman na naging usapin din yan sa Senado. That is a matter of public concern and public information. So, antayin nyo rin po ang aming kontra-demanda ng tuluyan ng manahimik kayo dyan. Di ba po? Asahan niyo po yan, hindi tayo uurong sa ganito. Kung siya lang ang kalaban, no? Kaya parang nakaka-insulto na siya lang ang kalaban. Pero attorney, ngayon na may isinampa siyang kaso, cyber libel case at libel case nga, ibig sabihin ba nito, bawal ka nang magsalita? Of course not. Oh, of course not. Trillanes, kahit anong isampa mo dyan, bakit nawala ang Scarborough Shoal samantalang ikaw ang naging negosyador? Ikaw ang kaisa-isang tinalaga ng Noynoy Aquino para maging negosyador dyan sa pumutok ng iskandalo nga ng Scarborough. Bakit nawala matapos ikaw ang naging negosyador? Nagkaroon tayo ng ambassador doon. Hindi natin ginamit yung ambassador doon, yung Ambassador Brady. Talagang pinakailaman ni Trillanes. Anong resulta? Nawala ang Scarborough Shoal. Hindi mo yan maibabago. Kaya wag mo nang ulitin, wag mo nang i-rewrite ang ating kasaysayan. Dahil nung ikaw ay tinalagang negosyador, talagang nawala sa atin ang Scarborough Shoal, harinawa, wala nang mag-appoint sa'yo na negotiator para sa kahit anong bagay. Okay? Attorney, matatalakay ba yan sa ano? Kasama yung issue na yan sa Scarborough? Of course. Ba yan? Of course. Dahil sabi niya defamatory daw yun. Paano defamatory yun? Talaga namang negosyador siya. Siya lang ang tinalagang negosyador. Pati yung ambassador natin, naging tikom dahil siya negosyador. Anong resulta? Nawala ang Scarborough Shoal. Kaya pala, diba? iginiit dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa panahon na naabutan niya, walang nawala na teritoryo sa ating bansa. At saka alam mo itong konteksto ng debating ito, kasi nga, binabato niya na kung ano-ano si Presidente Duterte. Na sinasabi niya yung gentleman's agreement, binenta daw natin ating soberenya. Anong sinasabi niya dyan? Wala naman na walang teritoryo. Paano ka magbebenta kung wala naman na walang teritoryo? Diba? Oh. Pero yung katotohanan, si Senate President Juan Ponce Enrile pa naglabas niyan. Ano ba yan?
O nakalimutan na ba niya? Hindi ba He's inibita giving pa? us too much credit, no, Inibita pa na ni Pangulong parang Duterte. nanggaling sa atin to. No, hindi, sa Senado nanggaling yan. Nalathala yan sa mga pahayagan. May pa-walkout pa yun. Oo nga. Ewan ko ba, kung hindi ko maalala. Ewan ko ba, meron na ba tayong mga video ng mga panahon na yon? Buhay na ba SMNI ng mga panahon na yon? Merong video yun available. Oo, din yun sa- kalkalin nga natin yung mga video natin ng mga panahon na yan at i-broadcast natin nang maalala ng taong bayan ang pangyayari. Kasi nakalusot siya dyan eh. Oo. Dinimanda siya dyan ng treason pero hindi nasampahan ng kaso. Kasi sabi ni Ombudsman Morales, ang treason ay wartime crime. Pag walang gera, hindi po pwede. Pero dapat mapanagot siya. At ang tingin ko nga, although 2012 yan, titignan natin kung meron pang pagkakataon na panagutin siya. Kasi hindi lang naman treason ang pwedeng maging basihan eh. Meron din tayong code of conduct para sa mga public officials, no? At kinakailangan maging responsable sila sa kanilang mga akto. Kaya lang, baka prescribe na, titignan natin, no? Pero kung hindi pa yung prescribe, ilalabas natin yan, no? Dahil kinakailangan talaga mapanagot. Hindi po pwedeng makikine-negotiate, hindi magbibigay ng kahit anong report sa taong bayan kung anong ginawa niya as negotiator, mawawala ang teritoryo natin at kalimutan na lang. Hindi po pwede. At dahil siya naman na nagsimula nito, edi ituloy natin. Panagutin natin ang mga nag-negotiator at ang naging resulta ay nawala ang Scarborough sa atin. Hindi nyo po mabubura yan. Hindi po yan defamatory. Yan po ay historical fact. O, anong gusto nyo? Purihin ka ng purihin. Miski wala na tayo ng Scarborough, kapal mo naman. Di ba sinabi ng Kamara na mag-iimbestiga sa dating administrasyon ukol nga sa pag-handle dito sa issue sa South China Sea? Di ba dapat kasama na rin ito yung maimbestigahan? Kasi hindi nga ito nabulgar kung ano nangyari. Well, alam mo, Admar, napakaliptagal na kasi niyan. Akala niya nakalusot na siya. Pero siya mismo nagbuhay ng issue. Di buhayin natin ngayon ng issue. Di ba? Anyway, wag na natin siya pag-usapan, baka sumikat pa siya, no? Wala na nga yung programa ngayon, wala na pumapansin sa kanya. Ang coverage lang niya kapag dinimanda niya tayo, no? So, hayaan na natin yan. We will see him po in the Fiscal's Office. And we will ensure na magkaroon ng katarungan ng Pilipinas dahil kinakailangan magkaroon ng responsibilidad ang mga tumatanggap ng kanilang pagtatalaga bilang negosyador at nagresulta sa pagkawala ng ating teritoryo. Pananagutin po natin kayo. Ayan, samantala, attorney, ikinababahala naman ngayon ng isang political strategist ang umano'y ganti ng administrasyon sa mga kritiko. Kung bakit, narito po ang balita ni MJ Mondihar. Itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Yung pattern na yun, nakakabahala. Ito ang reaksyon ng political strategist na si Professor Malu Tequia sa panayam ng SMN News kaugnay sa investigasyon ng Senado hinggil sa issue ng PIDEA leaks. Sa hearing, pilit na sinisira ang kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang tumipa at pumirma sa nag-leak na pre-operations report noong 2012 kung saan target sa operasyon sino ay Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, pilit na pinapaamin si Morales sa kanyang confidential informant, bagay na ayaw aminin ni Morales dahil sa posibleng niya itong gantihan at patayin. Hinakaan naman ni Tequia ang paninindigan ni Morales sa kabila ng mga pinagdadaanan nito ngayon. Maaalala na ilan sa mga bumangga sa kasalukuyang administrasyon ay naalis sa pwesto at nakaranas ng panggigipit. Kabilang dyan si Cagayan Governor Manuel Mamba na naalis sa pwesto, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib at Cebu City Mayor Mike Rama na pinatawan ng preventive suspension matapos magsagawa ng maisog rally sa kanilang mga lugar. Gayon din ang nangyari sa SMNI na nahaharap ngayon sa indefinite suspension mula sa National Telecommunications Commission. Tingin tuloy ni Tequia, Walang declaration ng martial law, pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. samantala upang matuldukan na ang PIDEA leaks at kung gumagamit nga ba ng illegal na droga si Marcos Jr., hinamon ni Tequia ang Pangulo na magpa-hair follicle drug test. I think the President should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the President to take that hair follicle test. Dagdag pa nito, nagdudulot ng pagdududa sa publiko ang mga pasya ng Pangulo dahil sa drug issue nito. Yun ang doubt ng tao eh. Kasi kung ikay gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang Pangulo? Yun eh.
Yun yung namimiss. Hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Sa huli, naniniwala ang veteranang si Tequia na hindi makakausad ang Pilipinas sa estado nito ngayon kung pilit na tatanggi ang Pangulo na harapin ang drug issue nito. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehat, SMNI News.